Ngayon ang araw ng sports ng Nanhua High School. Ang babaeng nangunguna si Luna ay ipinapakita na nakaupo sa parke at nanunood ng mga batang babae na naglalaro ng badminton. Matapos mapanood ang dalawa sa paglalaro, naging abala si Luna sa kanyang iPad. Samantala ang shuttlecock ay nagsisimula papunta kay Luna, ngunit ang isang batang lalaki ay tumalon ng mataas at nahuli ang shuttlecock. Ito ang male lead Yucheng. Nakakakita ng ngiti ni Luna, sabi ni Yucheng maligayang pagdating at lumakad palayo. Ngayon si Yucheng ay nakaupo sa cafeteria na may 4 na tray sa harap niya na kinakain ito ng paisa-isa. Ang isang batang lalaki na nakaupo sa tapat niya ay nagsabi, mayroon kang iyong kompetisyon sa hapon. Bakit ka kumakain ng sobra? Tumugon si Yucheng, ang pagkain ng maraming hindi nakakaapekto sa aking pagganap. Sinasabi ng batang iyon kay Yucheng ang coach mula sa Nanhua University ay dumating dito ngayon upang pumili ng mga mahuhusay na atleta. Sabi ni Yucheng, wala akong pakialam doon. Tiwala akong mananalo ako ngayon. Sinasabi ito, naglalakad palayo si Yucheng. Tinanong siya ng batang lalaki, ilan ang mga kategorya na nakilahok ka? Yucheng gestures na nakilahok siya sa 3 kategorya. Ngayon ay dumating si Luna kasama si Jiwang. Ipinakilala siya ni Wang sa pamamagitan ng pagsasabi, ito ang aking katulong na coach. Si Jiwang na pinuno ng sports department sa Nanhua University ay nagsabi kay Luna na punta ako upang obserbahan ang mga mahuhusay na atleta sa kategorya ng mataas na jump. Nakita ni Luna na si Yucheng ay isang kalahok sa 1500 metro na lahi. Sa pagtingin kay Yucheng, sinimulang suriin ni Luna ang kanyang data sa bio. Nagsisimula ang lahi at nanalo si Yucheng sa karera. Nakakakita ito, naging masaya si Luna. Si Wang matapos tingnan ang data ng bio ng Yucheng ay nagsabi na kilahok din siya sa kategorya ng mataas na jump, ngunit kung talagang nais niyang maging isang atleta, dapat niyang piliin ang kategorya ng long jump. Ang kanyang taas ay maikli para sa mataas na pagtalon, kaya hindi siya makakakuha ng isang pagkakataon. Nagsisimula ang kompetisyon ng mataas na kategorya ng jump. Sinasabi sa kanya ng kaibigan ni Yucheng, maikli ang iyong taas, dapat mong tanggapin ang iyong kapalaran. Ngunit si Yucheng ay hindi nakikinig sa kanya. Sinubukan ni Yucheng ang kanyang unang pagtalon. Matapos ang pagtalon, habang malapit na siyang umalis, sabi ni Luna, ang iyong huling 4 na hakbang ay napakabagal. Naririnig ito, sabi ni Yucheng, salamat. Tanong ni Wang kay Luna, ano ang pakiramdam mo? Tumugon si Luna, ano sa palagay mo ang tungkol sa kanya? Ngunit sinabi ni Jiwang ang kanyang taas ay maikli kaya hindi siya mapili. Ginagawa ni Yucheng ang kanyang pangalawang pagtatangka. At matapos makita ang pagtalon, sabi ni Luna, nakita mo ba? Gaano siya katalino? Ginawa niya mismo ang sinabi ko sa kanya sa oras na ito. Ngunit si Mr. Siwang ay nananatiling hindi nakakagulat tungkol kay Yucheng. Biglang lumapit si Yucheng kay Luna at nagtanong, maayos ba ako? Si Luna nagulat, sabi, oo, mabuti ka. Naririnig ito, naging masaya si Yucheng. Patuloy ang kompetisyon at sinabi ni Jiwang, ang batang gusto mo ay nabigo sa kanyang huling 2 pagtatangka. Kalimutan ang tungkol sa kanya. Sinabi ni Luna, ang ikatlong pagtatangka ay naiwan pa. Bakit ang pagmamadali? Bago ang pagtalon, naalala ni Yucheng ang pagtalon ni Stephen Home. Tulad ni Stephen Home, ginagawang perpekto din si Yucheng. Nakikita ito, naging masaya din si Luna. Ngayon nagsimulang umalis si Jiwang, kaya kailangan ding sumama sa kanya si Luna. Habang umaalis sila, isang ingay ang naririnig mula sa likuran. Ipinapakita nito na si Yucheng ay lumipas kahit sa pagtatangka na ito. Sinabi ni Jiwang, ang batang ito ay mabuti, ngunit ang kanyang taas ay maikli, kaya huwag sayangin ang iyong oras sa kanya. Ngayon bumalik si Luna sa parke at tinitingnan ang data ng bio ni Yucheng. Sa sandaling iyon dumating si Yucheng at sinabi, ganito ang hitsura nito. Naririnig ito, pinapatay ni Luna ang kanyang iPad. Sabi ni Yucheng, huwag kang mag-alala, wala akong nakita, at nagtanong, napunta ka ba rito mula sa Nanhua University upang umarkila ng mga may talento na atleta? Tugon ni Luna, naisip kong wala kang nakita. Sabi ni Yucheng, ano sa palagay mo ang tungkol sa akin para sa mataas na jumps? Hindi sinasagot ni Luna ang katanungang ito. Sabi ni Yucheng, salamat sa paggabay sa akin ngayon. Sinasabi ito, binibigyan niya si Luna ng isang sorbetes. Habang binubuksan ni Luna ang sorbetes, tinanong siya ni Yucheng kung narito ka upang umarkila ng isang atleta, iniisip mo ba si Lo Jian? Sabi ni Luna, wala akong masabi tungkol dito dahil hindi ako namamahala dito. Tumutok sa iyong kompetisyon. Sinabi ni Yucheng, nangangahulugan ito na pipiliin mo si Lo Jian.
Kung ako ay kasing taas ng Logian, pipiliin mo ba ako? Tumugon si Luna, isinasaalang-alang ko ang higit pa sa taas. Sabi ni Yu Cheng pagkatapos ay tinanggihan ako dahil sa aking taas. Sabi ni Luna, hindi. Sabi ni Yu Cheng, nagsisinungaling ka. Kung sinabi mo sa akin na tinanggihan ako dahil sa taas ko, hindi ako magiging masama dahil sanay na ako ngayon. Ngayon ang mga anunsyo ng finals ay nangyayari. Sinasabi ni Luna kay Yu Cheng, dapat kang pumunta. Nagpaalam si Yu Cheng at nagsisimulang umalis, ngunit pagkatapos ay bumalik. Tanong ni Luna, ano ngayon? Sabi ni Yu Cheng, huwag lumipat. Sinasabi ito, tinanggal ni Yu Cheng ang baso ni Luna. Nagulat si Luna. Sinabi ni Yu Cheng, kaya ganito ang hitsura mo. Humihingi si Luna ng kanyang baso pabalik. Humihingi ng paumanhin si Yu Cheng habang ibinabalik ang baso at umalis mula doon. Habang naglalakad, sabi ni Yu Cheng, ang layunin ko ay upang makipagkompetensya sa track ng Ninhua University. Hindi mahalaga kung pipiliin mo ako o hindi, tiyak na nandyan ako. Ngumiti ito ni Luna. Ngayon ibinahagi ni Luna ang kanyang kwento. Matapos tapusin ang aking pag-aaral, nais kong maging isang mahusay na coach sa Ninhua University. Ang aking ama ay isang napakahusay na coach, kaya pakiramdam ko ay minana ko ang kanyang mga kasanayan. Isang araw dumating si Yu Cheng kay Luna at ipinakita sa kanya ang kanyang sulat sa pagpasok. Si Luna nagulat, nagtanong, paano ka nakilala dito? Sabi ni Yu Cheng, sabi ng aking ama, kung hindi ako maaaring maging isang atleta, dapat akong magkaroon ng isang degree. Tumatawa si Luna at sinabi, kakaiba ka talaga. Sabi ni Yu Cheng, nagtatrabaho ako ng husto upang makakuha ng pagpasok dito. Sinabi ni Luna, patuloy na magsusumikap tulad nito. Ang iyong kinabukasan ay maliwanag. Tanong ni Yu Cheng, maaari ba akong sumali sa track at field team? Sinabi ni Luna, ang mga mag-aaral sa pananalapi ay may masikip na schedule. Wala kang oras para sa pagsasanay. Sinabi ni Yu Cheng, kung mapatunayan ko ang aking mga marka sa iyo, papayagan mo ba akong sumali? Sabi ni Luna, oo, maaari mong subukan. Isang araw habang tinitingnan si Luna, sabi ni Yu Cheng, kung hindi ako nagsasanay ng mataas na jumps, paano ako makikipagkompetensya sa hinaharap? Sabi ni Luna, hindi ka isang mag-aaral sa palakasan, kaya hindi ka maaaring makipagkompetensya. Sabi ni Yu Cheng, kung gayon, bakit hindi ka naging coach ko? Sabi ni Luna, katulong lamang ako ng coach. Hindi ko alam kung paano kasanayin. Sabi ni Yu Cheng, maaari mo akong coach. Marami na akong napabuti. Hindi ito pinapansin ni Luna at umalis mula doon. Kinabukasan iniisip ni Luna ang tungkol sa coaching. Tinawag ni Luna ang kanyang ama at sinabi, ipadala sa akin ang mano-manong pagsasanay. Tumugon ang kanyang ama, ipapadala ko ito sa iyo, ngunit huwag ibahagi ang mano-manong ito sa sinuman. Sabi ni Luna, okay. Kinaumagahan habang nag-eehersisyo, sinabi ni Yu Cheng sa kanyang sarili, pinangarap ko makamit ang aking pangarap. Hindi sinasadyang nakikita ni Luna si Yu Cheng jogging at iniisip, naghihintay ako para sa isang malakas na magiging unang darating sa lugar ng pagsasanay at ang huling umalis. Pagdating ni Yu Cheng, naghihintay sa kanya si Luna. Sinabi ni Luna kay Yu Cheng, handa akong maging coach mo. Ito ang iyong programa sa pagsasanay na pinlano ko para sa iyo. Sa loob ng isang buwan, kailangan mong tumalon ng higit sa 2.05 metro. Sa pagtingin sa programa, sabi ni Yu Cheng, seryoso ka talaga. Tumugon si Luna, ang pagsasanay ay medyo matigas. Maaari kang umiyak sa panahon ng pagsasanay, ngunit kung pinamamahalaan mong gawin ito, hindi kita maaawa. Kapag may sasabihin si Yu Cheng, sabi ni Luna, mula ngayon ako ang iyong coach, kaya dapat kang magtiwala sa akin ng lubusan at hindi itago ang anumang bagay sa akin. Tugon ni Yu Cheng, okay. Kailan natin dapat simulan ang pagsasanay? Sabi ni Luna, ngayon. Naririnig ito, naging masaya si Yu Cheng. Ngayon nagsisimula si Luna sa pagsasanay kay Yu Cheng. Pagdating ni Yu Cheng sa lugar ng pagsasanay, nandoon din si Lukheng. Ng 2 metro. Sinubukan ni Lukheng na pigilan siya, ngunit si Yu Cheng, nang hindi nakikinig sa sinuman, ay nagpapatuloy at matagumpay na nakumpleto ang kanyang pagtalon. Habang umaalis, nakikita ni Yu Cheng si Luna na dumating at pumunta sa kanya. Ang senior ni Luna na si Ose ay nagsabi, ito ba ang isa? Tumugon si Luna, oo. Siguro maaari siyang maging susunod na tahanan ng aming koponan, si Steven. Ang coach ng high jump team, Gao Mingxiao, mga biro, hindi posible. Pumunta si Yu Cheng sa kanyang kasama sa silid, si Jia Zulei, na pumipili ng mga aralin para sa tag-araw. Habang sikal na pagsasanay ay napakapopular sa mga mag-aaral sa pananalapi.
Sabi ni Gia Zule, sumali ako sa klase na ito dahil kay Sian. Sinabi ni Sian, sumali ako sa klase na ito dahil kay Yucheng, tulad ng lagi niyang sinasabi na dapat nating alagaan ang aming fitness. Sinimulan ni Luna ang pagdalo nang dumating si Mosey at itinapon ang isang bote ng tubig sa Luna na nahuli niya. Nakikita ito, hindi maganda ang pakiramdam ni Yucheng. Tinawag ni Luna ang pangalan ni Yucheng ng 2 hanggang 3 beses, ngunit ang kanyang focus ay kay Mosey. Sabi ni Luna, saan ka nakatingin? Tumugon si Yucheng, ano ang 100-meter record ng coach mo? Si Yucheng. Ngayon ginagamit ni Luna si Yucheng bilang isang modelo upang turuan ang natitirang klase. Kapag tumatakbo si Yucheng upang ipakita, sabi ng lahat, cool ka talaga. Sabi ni Luna, hahatiin natin ang mga batang babae at lalaki na koponan ngayon. Sinasabi ni Luna kay Yucheng, sanayin mo ang koponan ng mga batang babae. Naririnig ito, nagulat si Yucheng. Ang lahat ng mga batang babae ay nagtitipon sa paligid ni Yucheng. Pagkatapanood ng direktor ang CCTV footage ng training ground, tumalon si Yucheng at pinapanood siya ni Jiwang mula sa kanyang upuan. Tumangpos ang tawag, pumunta si Luna upang salubungin si Jiwang sa kanyang tanggapan. Nakikipag-usap si Luna kay Jiwang tungkol kay Yucheng. Si Yucheng ay nakatayo sa labas at nakikinig sa lahat. Lumabas si Luna sa opisina at nakatayo sa harap ni Yucheng. Sanay na ako sa lahat. Kung hindi nila ako pinapayagan na sanayin dito, magsasanay ako sa ibang lugar. Kapag natutugunan ko ang kanilang mga kinakailangan, hahayaan nila akong sumali sa field team. Tiwala sa akin, magagawa ko ito sa aking sarili. Sabi ni Luna, gawin mo ito. Sinasabi ito, bumalik si Luna sa tanggapan ni Jiwang. Galit na sinabi ni Luna kay Jiwang, hindaya, paano mo ba siyang sumali sa field team? Sabi ni Jiwang, okay. Sinabi ni Yucheng kay Luna, paano mabilis na binago ni Jiwang ang kanyang isip. Sabi ni Luna, lagi akong sumang-ayon sa mga desisyon ni Jiwang. Ito ang unang pagkakataon na lumaban ako sa kanyang desisyon. Sabi ni Yucheng, sa kauna-unahang pagkakataon sumalungat ka kay Jiwang dahil sa akin. Sabi ni Luna, hindi iyon mahalaga. Sabi ni Luna, ngayon na Mr. na nga ako si Wang, hindi niya ito masisira. Sabi ni Yucheng, tiyak na tatanggalin ko ang 2.1 metro sa araw ng palakasan. Naririnig itong ngumiti si Luna. Tanong ni Yucheng kay Luna, narinig kung pupunta ka sa isang paglalakbay. Sabi ni Luna, oo, mag-hiking ako. Sinabi ni Yucheng, pinaplano din ng aming grupo ng mga kaibigan na pumunta sa bundok na ito. Sabi ito, umalis si Luna. Ngayon si Luna ay naglalakad kasama si Mosey. Tumawag si Luna mula kay Yucheng. Tanong niya, nakarating ka na ba? Sabi ni Luna, oo, nasa pasukan ako. Sabi ni Yucheng, ngunit hindi kita nakikita. Sabi ni Luna, nasa Southgate ako. Sabi ni Yucheng, pupunta ako sa iyo. Sa Rock. Sabi ni Yucheng, okay, pagkatapos ay lahi tayo upang makita kung sino ang umabot sa Rurok. Kinuha ni Yucheng ang isang larawan ng kanyang sarili at ipinapadala ito kay Luna na nagsasabing, nagsisimula na ako sa paglalakad. Sa paglalakad umabot si Luna sa tuktok bago si Yucheng. Yucheng pagod umupo sa pagdadala ng mga tool sa barbecue. Kinukuha ni Luna ang kanyang mga tool at sinabi, narito may ilang mga inihaw na sausage. Hakita silang dalawa na nakikipag-usap, tahimik na umupo si Yucheng. Sinabi ni Sian, sa lahat gagampanan namin ang laro ng baluktot ng daliri. Kung naranasan mo ang sitwasyon na nabanggit, ibaluktot mo ang iyong daliri. Ang una upang yumuko ang kanilang daliri ay makakatanggap ng parusa. Sabi ni Handay, hindi pa ako nakasama sa isang relasyon. Gia, wala nang nakumpizel sa akin ang kanilang damdamin. Sinamahan sila ni Mosey. Sinasabi ng lahat kay Mosey, nais naming marinig ang chismis tungkol kay Luna. Sinimulan ni Mosey ang pag-uusap tungkol sa mga atleta na nagustuhan si Luna. Ang pagdating ni Mosey ay naglalagay ng masamang kalagayan ni Yucheng. Habang tumatawa sila at nakikipag-usap sa isa't isa, pinapanood sila ni lahat ay naghahanda na umalis ngayon. Si Luna kasama si Mosey ay bumalik na. Tumanggap si Luna ng mensahe mula kay Yucheng. Gusto kong tumagal ng ilang araw. Nakakakita ng mensaheng ito, nagulat si Luna at nagtanong bakit kailangan ni Yucheng. Sabi ni Mosey, magpahinga siya. Matapos ay tinawag niya mismo si Luna. Tinanong siya ni Luna ng sports track event. Matapos magtapos ang 100 meter na lahi, pumunta si Luna sa kagawaran ni Yucheng. Tanong ni Luna sa isang batang lalaki mula sa kagawaran ni Yucheng, hindi ba lumahok si Yucheng sa karera? Tumugon siya, nagulat si Luna.
Pagkatapos ay tinawag niya si Yucheng ngunit hindi niya sinasagot ang kanyang tawag. Doon nakikita niya si Yucheng. Nang makita ni Luna si Yucheng na naglalakad, napansin niya ang kanyang mga binti at napagtanto na nasugatan siya. Habang nagsimulang tumakbo si Yu, nagpapayo ng 3 linggo ng pahinga. Sa silid sinabi ni Luna kay Yucheng, hindi na ako magiging coach dahil sinira mo ang aking tiwala. Humingi ng tawad si Yucheng at nagtanong mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Si Luna galit pa rin ay hindi siya pinapansin. Nagdanya si Luna ay kinutya ni Jiwang. Naririnig ito, nagsusulat si Yucheng ng isang mensahe para kay Luna ngunit pinapayuhan siya ni Mosey huwag ipadala ito. Sinimulan ni Yucheng ang pagsulat ng mga titik ng paghingi ng tawad at paulit-ulit na sumusubok na humingi ng tawad kay Luna ngunit nananatiling galit siya at hindi tinatanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Sinusulat ni Yucheng ang ilang mga titik. Isang araw binabasa niya ng malakas ang isa sa kanyang mga liham sa lahat ng kanyang mga kamag-aral na iniisip na patatawarin siya ni Luna sa oras na ito. Sa sandaling iyon dumaan si Luna at biglang lumitaw ang mga lobo sa paligid niya ng mga salita, "Coach, mangyaring patawarin ako." Ang lahat ng mga mag-aaral ay naglabas ng mga lobo sa hangin. Ang isa sa mga lobo ay nagdadala ng paghingi ng tawad ni Yucheng kay Luna. Ngumiti si Luna habang binabasa niya ito ngunit pagkatapos ay pinakawalan ang liham sa hangin at naglalakad palayo, hindi pinapansin si Yucheng. Sa gabi umupo si Yucheng sa isang bench sa labas ng dorm ni Luna. Habang inaayos ni Luna ang kanyang hardin, napansin niya siya ngunit hindi siya pinapansin muli. Sa umaga nang tumingin si Luna sa labas ng kanyang bintana, nakita niya si Yucheng na nasa bench pa rin natutulog. Bumaba siya, ginaising siya at nagtanong, narito ka na mula kagabi? Tumugon si Yucheng, oo. Sabi ni Luna, kung hindi pa rin kita kinakausap, hanggang kailan ka mananatili dito? Tumugon si Yucheng, hanggang sa makausap mo ako. Dinala siya ni Luna sa kanyang silid. Humingi ng tawad si Yucheng at sinabi, itinatago ko ito sa iyo dahil nagtatrabaho ka ng husto upang makuha ang pagkakataong ito mula kay Jiwang. Natatakot ako na kung huminto ako sa kompetisyon mapahiya ka. Tumugon si Luna, sinabi mong ginawa mo ito para sa akin ngunit hindi mo rin ako sineryoso. Sabi ni Yucheng, sineseryoso kita. Napakahalaga mo sa akin. Sinabi ni Luna, sinasabi ng mga tao ang mga bagay na ito kapag desperado sila. Tumugon si Yucheng, kahit anong sinabi ko, sinadya ko ito mula sa puso. Mula sa pagkabata sinabi sa akin ng mga tao na dahil sa aking taas dapat ko lamang ituring ang mataas na pagtalon bilang isang libangan at hindi kailanman naglalayong maging isang atleta. Ngunit pinagkakatiwalaan mo ako. Ikaw ang unang coach na nakakaintindi sa akin. Naging emosyonal si Yucheng at sinabi, ayaw kong iwan mo ako. Nalaman ko mula sa aking pagkakamali. Papatawad mo ba ako? Sabi ni Luna, una mag-agahan pagkatapos ay pumunta sa dorm at magpahinga. Kung nakikita kitang gumala-gala muli, masisira ko ang iyong mga binti. Tumawa si Yucheng at nagtanong, nangangahulugan ba ito na ikaw ay coach pa rin? Sabi ni Luna, oo. Naririnig ito, naging masaya si Yucheng. Ngayon ito ay araw ng palakasan sa unibersidad. Lumapit si Yucheng kay Luna at sinabi, Coach, maaari ko bang panoorin ang mga laro sa iyo? Tumugon si Luna, oo, maaari kang manood. Umupo si Yucheng sa tabi ni Luna at sinabing, magsisimula na tayo ng pagsasanay mula bukas. Tanong ni Luna, gusto mo ba ng pagsasanay? Tumugon si Yucheng, hindi ito tungkol sa gusto nito. Kung hindi ako nagsasanay, paano ako mapapabuti? Kinabukasan nakikipag-usap si Luna kay Jiwang at kinukumbinsi siya na hayaan si Yucheng na sumali sa field team. Sumasang-ayon si Jiwang ngunit sinabi, 2 mataas na jumpers lamang ang maaaring pumunta sa mga laro sa kolehiyo ng probinsya. Kapag natanggap ni Yucheng ang mensahe ni Luna na maaari siyang sumali sa koponan, naging masaya siya at sinabi, magtapon tayo ng isang pagdiriwang. Inaanyayahan niya si Luna ngunit tumanggi si Luna na nagsasabing, nag-dinner ako kasama si Coach Wang. Sa panahon ng pagdiriwang si Yucheng ay lumilitaw na nagagalit dahil hindi lumilitaw si Luna. Sa panahon ng pagsasanay si Lucian ay sumakay sa tren kasama si Yucheng. Sinabi ni Yucheng, hindi ko gusto ito at galit na umalis sa pagsasanay. Ipinaliwanag sa kanya ni Luna, ikaw ang aking unang mag-aaral at nagmamalasakit ako sa iyo. Si Yucheng ay nagsasanay para sa kanyang koponan at nakatagpo ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Pinanood siya ni Mosey at Luna mula sa malayo. Sabi ni Luna, kapag nakabawi si Yucheng, hihilingin ko sa kanya na lumahok sa karera para sa iyong koponan.
Sinusubaybayan ni Jiwang ang mga mataas na pagtatanghal ng jumpers para sa mga larong panlalawigan. Cheng gets selected and there's a competition between Lucian and Yu Cheng. Neither clears the 2.1-meter jump. Sabi ni Lucian hindi ka rin magtatagumpay. Pinipili ni Jiwang si Lucian para sa mga larong panlalawigan. Galit na sabi ni Yu Cheng hindi ito patas at hamon kay Jiwang. Sinabi ni Jiwang si Yu Cheng ay nakuhang muli at nangangailangan ng pahinga. Sinabi ni Yu Cheng ito ay hindi makatarungan at nagagalit ang mga bagyo. Si Yu Cheng ay namamalagi sa kinatatayuan. Lumapit sa kanya si Luna at pilit na pinupukaw siya. Sabi ni Yu Cheng, "Coach, aalis na ako ngayon." Hinawakan siya ni Luna at tumawag kay Mosey, "Narito kami." Pagkatapos ay iniabot ni Luna si Yu Cheng ang kanyang sapatos at sinabi pumunta sa Mosey. Tanong ni Yu Cheng ngunit bakit? Sinipa ni Luna ang kanyang paa at sinabing tahimik lang pumunta doon. Sinamahan ni Yu Cheng si Luna at naghahanda para sa karera. Matapos ang karera inanunsyo ni Luna ang mga resulta ng lahat. Si Yu Cheng ay gumaganap ng maayos ngunit hindi nasisiyahan si Mosey sa mga resulta ng kanyang koponan at pinaglaruan ang lahat. Kapag umalis si Yu Cheng sabi ni Cheng Tian, "Bakit ka gumawa ng problema para kay Coach Luna?" Tumugon si Yu Cheng, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sabi ni Cheng Tian, "Narinig kong dumating ka pangalawa sa 100 metro sprint. Sa palagay mo mayroon kang isang pagkakataon sa mga larong panlalawigan." Tumugon si Yu Cheng, "Ano ang dapat gawin sa iyo?" Sinabi ni Cheng Tian, "Dahil sa iyo ang mga kakaibang chismis ay kumakalat tungkol kay Coach Luna. Sinasabi ng mga tao na si Coach Luna ay kumuha ng suhol mula sa iyo." Galit na sabi ni Yu Cheng, "Sabihin mo ulit kung maglakas loob ka." Tumugon si Cheng Tian, "Nagmamalasakit lamang kami sa mga resulta. Hindi ka makakakuha ng anumang espesyal na paggamot." Pagkatapos ng mga dahon ng Cheng Tian ngayong gabi ay naghahapunan si Luna kasama si Mosey. Sa panahon ng hapunan ipinakita niya sa kanya ang mga resulta ni Yu Cheng at hiniling sa kanya na idagdag si Yu Cheng sa kanyang koponan. Maraming beses na tumanggi si Mosey ngunit pagkatapos igiit ni Luna sabi niya, "Sang-ayon lang ako dahil sa iyo." Kinaumagahan dumating si Yu Cheng kay Luna at nagtanong, "Ano ang ginagawa natin ngayon?" Sabi ni Luna, "Mula ngayon hindi na kita coaching. Sanayin ka ni Mosey ngayon." Binibigyan ni Mosey si Yu Cheng ng isang gawain upang magpatakbo ng 8 kilometro. Nang walang sinasabi si Yu Cheng ay nagsisimulang tumakbo. Sabi ni Luna kay Mosey, "Pinahihirapan mo ba siya?" Si Yu Cheng ay tumatakbo ng 8 kilometro nang hindi nagpapahinga. Sabi ni Luna, "Tatawagan ko ang mga kawani ng medikal para sa iyo." Tumugon si Yu Cheng, "Hindi na kailangan." Sabi ni Luna, "Nagbibiro sa iyo si Mosey." Sabi ni Yu Cheng, "Mananalo ako sa kompetisyon na ito. Sobrang seryoso ko ito." Ngayon ang unang araw ng mga laro sa Universidad ng Lalawigan. Dumating doon si Luna kasama si Yu Cheng. Nagpaalam si Yu Cheng kay Luna at umalis. Si Luna ay nagpapasaya kay Yu Cheng kapag dumating ang isang ginang at malapit nang magsimula ang 100-meter sprint. Si Mosey at Luna ay nanonood kay Yu Cheng. Sinusuportahan din ng babaeng iyon si Yu Cheng. Matapos manalo ng karera sinabi ni Yu Cheng sa ginang, "Nanay, ano ang ginagawa mo dito?" Naririnig ito pareho sina Luna at Mosey. Madali na ipinapasa ni Yu Cheng ang mataas na jump. Ang Universidad ng Bus ay umalis para sa finals ngunit wala si Yu Cheng. Pumunta si Luna upang hanapin siya at hahanapin siyang nakikipag-usap kay Sian. Nais ni Sian na magsaya para kay Yu Cheng ngunit tumanggi siya. Nagbiro si Luna kay Yu Cheng, "Gusto ka ni Sian?" Tumugon si Yu Cheng, "Hindi ko gusto si Sian at ayaw ko siyang mag-aksaya sa akin ng oras sa akin." Tumawa si Luna. Nagsisimula ang 200 metro na sprint. Nanalo ang Honglin. Sinabi ni Luna kay Yu Cheng, "Hindi nagustuhan ni Jiwang si Coach Mosey ngunit ngayon nanalo ang kanyang mag-aaral." Sabi ni Yu Cheng, "Hindi ako makapagpahinga. Dalhin mo ako sa ibang lugar. Pumunta tayo sa gaming center." Sa gaming center naglalaro sila ng mga laro at nasisiyahan sa kanilang sarili. Tumanggap si Luna ng isang mensahe na nanalo si Yoxie sa kanyang kaganapan sa larangan. Sinabi ni Yu Cheng, "Dapat mong ipagmalaki siya at magsusumikap ako upang makamit ang aking mga layunin." Nagsisimula ang mataas na kompetisyon sa pagtalon. Luna ang pakiramdam ni Luna. Sinamahan siya ni Yoxie upang magsaya para kay Yu Cheng. Madali na nakumpleto ni Yu Cheng ang isang 1.95-meter jump. Ang iba pang mga kalahok ay tinanggal. Ngayon ang kompetisyon ay sa pagitan ni Chen Haozi at Yu Cheng. Susunod ang 2.12-meter jump.
Parehong sina Yu Cheng at Chen Haozi ay nabigo sa kanilang unang pagtatangka. Sinabi ni Luna kung kapwa mabaigo muli si Chen Haozi ay mananalo dahil sa kanyang 2.09-meter record. Si Yu Cheng ay may kumpiyansa na nakumpleto ang pagtalon. Nabigo si Chen Haozi sa kanyang huling pagtatangka at si Yu Cheng ay naging mataas na jump champion. Sinabi ni Luna ang iyong pagganap ay kamangha-manghang ngayon. Ipinagmamalaki kita. Tugon ni Yu Cheng, masaya akong naririnig iyon. Matapos ang kompetisyon, si Yu Cheng at Luna ay kumain ng tanghalian. Sinasabi ni Luna ang mga batang babae na nakaupo sa likuran mo ay nakatingin sa iyo. Kapag lumingon si Yu Cheng upang tumingin sa kanila, pinigilan siya ni Luna. Sinabi ni Luna, hindi tama para sa iyo na makapasok sa isang relasyon ngayon dahil makakaapekto ito sa iyong focus. Tumugon si Yu Cheng, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Hindi ko mawawala ang focus ko. Ang bawat tao'y tumungo sa 100 metro na kompetisyon ng sprint. Sinabi ng mga batang babae, tiwala kami na manalo ka rin ng ginto sa kaganapang ito. Naglagay kami ng isang pusta na nais mong manalo ng 2 gintong medalya. Sinabi ni Hong Lin, mas mahusay akong gumanap kaysa dito sa pangkat ng pangkat, kaya bakit hindi mo ako pinusta na nanalo? Sinabi ng coach, hayaan silang gawin ang gusto nila. Kung manalo ka personal, kung bibigyan ka ng masahe. Sinabi ni Yu Cheng kay Luna, gusto ko rin ang parehong paggamot. Tumugon si Luna, kung hindi ka natatakot sa iyong mga binti na nabali personal kung gawin ito. Naririnig itong ngumiti si Yu Cheng. Kapag inilalagay ni Yu Cheng ang kanyang sapatos, naramdaman niya ang maraming sakit. Nakikipaglaban, tinanggal niya ang sapatos at nakikita ang dugo na nagmula sa kanyang mga paa. Sa pag-inspeksyon ng mga sapatos, nakakita siya ng isang kuko sa loob. Iniisip ni Yu Cheng sino ang maaaring gumawa nito. Tinatawag ni Luna si Yu Cheng dahil ang lahat ay tinawag para sa karera. Sinasagot ni Yu Cheng ang tawag at lumapit sa kanya si Luna. Tanong ni Luna, ano ang nangyari? Ipinaliwanag ni Yu Cheng ang lahat. Nang makita ang kanyang pinsala, tinawag ni Luna ang doktor si Chen. Sabi ni Yu Cheng, maliit lamang ang pinsala. Hindi ito makakaapekto sa aking lahi. Tanong ni Luna kay Yu Cheng, alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Tumugon si Yu Cheng, kung alam ko, isusuot ko ba ang mga sapatos na ito? Pagkatapos ay umalis si Yu Cheng. Malapit nang magsimula ang lahi. Lumapit si Luna sa isang batang lalaki at sinabi, sumama ka sa akin. Napansin ito ni Yu Cheng. Inalis ni Luna ang batang lalaki at sinabi, dahil sa iyo hindi lamang maaaring mapinsala si Yu Cheng, ngunit ang iyong mga pagkakataon sa hinaharap ay maaaring masira din. Sinabi ni Han Gwen, kasama ang mga coach tulad mo, ang mga tao mula sa aming background ay hindi maaaring makipagkompetensya. Tumugon si Luna, hindi ko opisyal na hawakan ang bagay na ito, ngunit dapat kang humingi ng tawad kay Yu Cheng. Sinabi ni Han Gwen, laughing, nagbibiro ka diba? Sabi ni Luna, alam ko ang nararamdaman mo. Naririnig ito, nagiging emosyonal si Han Gwen at sinabi, kung talagang naramdaman mo na wala rito ang mangyayari sa akin. Nagtalo siya na ang pinsala ni Yu Cheng ay hindi dahil sa kanya ngunit dahil sa kanya. Tumugon si Luna, kahit na ano, walang katwiran para sa iyong mga aksyon. Mayroon ka lamang 1 linggo upang umalis sa koponan. Sa araw ng lahi, si Yu Cheng ay dumating sa pangalawang lugar at nagtatakda ng talaan na 10.77 segundo. Masayang-masaya si Luna tungkol dito. Matapos ang karera, inanyayahan ni Yu Cheng si Luna sa kanyang pagdiriwang ng pagdiriwang at sinabi ang pagkakaroon ng barbecue at mga laro sa bahay ang magiging pinakamahusay na ideya. Sumasang-ayon si Luna sa kanyang plano pagkatapos marinig ito. Sabi ni Luna, ngayon napagtanto ko na hindi ka lamang mayaman ngunit mayaman. Dinadala ni Yu Cheng ang lahat sa kanyang bahay. Sinasabi ni Yu Cheng sa kanyang ina, nanay, ano ang ginagawa mo dito? Hiniling ko lang sa iyo na ay set up ang bahay. Tumugon ang kanyang ina, sinabi mo sa akin na linisin ang bahay at dalhin din ang lahat ng iyong mga parangal. Naintindihan namin ng tatay mo na may pinaplano ka. Mayroon bang isang batang babae dito sinusubukan mong mapabilib? Sinubukan ni Yu Cheng na ipaliwanag sa kanyang ina, wala itong ganyan. Ngunit pagkatapos ay dumating si Sian. At ang ina ni Yu Cheng na nakikita si Sian ay nagsabi napakaganda niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Luna, magiging tama ba ang babaeng ito para kay Yu Cheng? Sinabi ni Luna, laughing, oo. Sa lugar ng pagsasanay, nakita ni Luna sina Sian at Lusheng at nakikipag-usap sa kanila. Sabi ni Lusheng, pupunta kami sa isang internet cafe upang makapagpahinga. Hiniling ni Luna kay Yu Cheng na sumama din, ngunit una siyang tumanggi.
Sa pagpilit ni Luna sumasang-ayon siya at lahat ay naglalaro ng mga laro sa internet cafe. Tinutulungan ni Yucheng si Luna sa laro ngunit natalo siya. Natutuwa si Luna sa laro matapos na maunawaan ito at masaya si Yucheng. Inayos ni Jiwang ang isang huling minuto na sesyon ng pagsasanay ngunit nawawala ang ilang mga mag-aaral at Luna. Nalaman nila na lahat sila ay nagtungo sa internet cafe. Si Wozy ay tumatagal ng responsibilidad ngunit inamin ni Yucheng na siya ang kumuha ng lahat doon. Pinarurusahan ni Jiwang ang dalawa at itinalaga si Yucheng ang gawain ng pagsulat ng mga patakaran sa palakasan. Sa panahon ng parusa tinanong ni Yucheng si Wozy bakit ka tumulong. Sinabi ni Wozy kilala ko si Luna at nagbabahagi ng isang malapit na relasyon sa kanya na hindi gusto ni Yucheng. Kapag lumapit ang mga pista opisyal ng bagong taon nagbabahagi si Luna nasa ibang bansa ang aking mga magulang at ipagdiriwang ko ang nag-iisa. Inaanyayahan siya ni Yucheng sa kanyang tahanan ngunit iniiwasan ni Luna ang paksa. Ibinahagi ni Yucheng ang kanyang mga pagdududa tungkol sa kanyang pagganap at nag-uudyok sa kanya si Luna. Sabi ni Yucheng huwag kang mag-alala tungkol sa akin tamasahin ang iyong bagong taon ng Chino at huwag isipin ang tungkol sa akin sa lahat ng oras. Naririnig ito nagulat si Luna at mabilis na nilinaw ni Yucheng sinadya ko ang tungkol sa aking mga resulta. Sa bagong taon ng Chino tinawag ni Yucheng si Luna na sabihin maligayang bagong taon ngunit mahirap ang signal. Sa pangalawang tawag tinanong niya si Luna naririnig mo ba ang tunog ng mga alon? Inilalagay ni Luna ang kanyang mga headphone nakikinig sa tunog ng mga alon at naramdaman na parang nandoon siya. Tanong ni Luna kay Yucheng nakatira ka ba malapit sa dagat? Tumugon si Yucheng malapit na ang aking bayan. Hiniling ni Yucheng na makipag-usap kay Luna ng mas mahaba ngunit sabi ni Luna hindi pa ako nakakain. Sinabi muli ni Yucheng maligayang bagong taon at tumugon si Luna sa pamamagitan ng pagsasabi na sabi mo na iyon. Sabi ni Yucheng gusto kong sabihin ulit. Matapos ang pista opisyal ang lahat ng mga mag-aaral ay bumalik at nagpatuloy ang pagsasanay. Sinasabi ni Wozy kay Luna kung hindi maglilipat si Yucheng mas mahirap lamang ang mga bagay sa hinaharap. Kinuha ni Luna si Yucheng malapit sa dagat at pinag-uusapan ang paglipat. Naiintindihan at tinanong ni Yucheng ang ideya ba ni Jiwang na ito o sa iyo. Pinangalanan ni Luna ang guro. Sabi ni Yucheng nagmamalasakit lang ako sa iyong opinyon. Gusto mo ba ako? Madalas akong nag-iisa at dati ay nais kong magkaroon ng isang tao na maglaro ng basketball at iba pang mga laro. Pagkatapos ang kanyang bahay ay nakakuha ng isang TV at sinimulan niya ang panonood ng lahat ng mga uri ng palakasan. Iyon ay kapag napagtanto niya na ang mataas na mga atleta ng jump ay napakataas. Sa sandaling iyon nagpasya siyang sanayin ang kanyang sarili para sa mataas na pagtalon. Sinabi ni Luna ang mga atleta na napili para sa mataas na jump ay natural na matangkad. Tumugon si Yucheng alam ko na ngayon ngunit hindi ko ito alam noon. Habang ang pagsasanay para sa mataas na pagtalon na pagtanto kong nahulog ako sa pag-ibig dito. Sabi ni Luna gawin ang iyong makakaya. Hahawakan ko na ang lahat. Tanong ni Yucheng nangangahulugan ba ito na maaari akong manatili sa koponan? Sabi ni Luna oo. Naririnig ito naging masaya si Yucheng. Pagkatapos ay kinuha ni Luna ang isang koleksyon ng mga paboritong comics na libro ni Jiwang sa kanya. Sinabi ni Luna ito ay mga libro lamang. Wala silang kinalaman kay Yucheng. Ibinigay sa kanya ni Wang ang ilang mga dokumento at sinabi sa pamamagitan ng pagtingin sa mga ito mauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng totoong talento. Sabi ni Luna kailangan ko bang pumunta? Tumugon si Jiwang oo at kailangan mong magmaneho dahil napakalayo ng kanyang bahay dito. Tinitingnan ni Luna ang impormasyon ng atleta at ang kanyang pangalan ay Ma'am Uchi. Pumunta sina Luna at Jiwang sa nayon ni Ma'am Uchi upang salubungin siya. Ipinaliwanag ni Jiwang na mahirap ang pamilya ni Ma'am Uchi na ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring mag-aral pagkatapos ng high school at ngayon ay nagtatrabaho sa isang paghuhugas ng kotse. Nagpapakita si Ma'am Uchi ng isang 2.1 metro jump na iwan sina Luna at Jiwang. Ipinakikilala ni Luna si Ma'am Uchi sa lahat at sinabi tutulungan siya ni Yucheng. Sa una nagagalit si Yucheng ngunit sumasang-ayon siya pagkatapos na makipag-usap sa kanya si Luna. Sinusuportahan ni Luna si Ma'am Uchi ngunit sabi ni Yucheng hindi mo siya laging alagaan. Sa lugar ng pagsasanay nagulat si Ma'am Uchi kay Loshwan at Yucheng kasama ang kanyang unang pagtalon. Sinabi ni Coach handa na si Ma'am Uchi na sumali sa pambansang koponan na lumilikha ng isang bagong sitwasyon para kay Luna.
Sinasabi ni Yucheng kay Luna, ako ang iyong unang mag-aaral at nais kong mag-focus ka pa sa akin. Tumugon si Luna, hindi lamang ito tungkol sa mga salita. Ang pag-igting sa pagitan ni Yucheng at Luna ay nagsisimula nang ipakilala ni Luna si Ma'am Uchi sa koponan, ngunit ginagawa nitong pakiramdam ni Yucheng. Ipinaliwanag ni Luna kay Yucheng, ikaw ang aking unang mag-aaral at higit na nakatuon ako sa iyo, ngunit kinakailangan din na pahalagahan ang talento ni Ma'am Uchi. Pakiramdam ni Yucheng na binibigyang pansin lamang ni Luna si Ma'am Uchi at hindi pinapansin ang kanyang mga problema. Isang araw, upang mapabilib si Luna, sabi ni Yucheng, tingnan, gumawa ako ng isang 2.14 metro jump. Ginagawa nitong napakasaya ni Luna. Ngunit kapag tinanggal ni Ma'am Uchi ang isang 2.18 metro na tumalon, nawawala ang kaligayahan ni Yucheng. Galit niyang sinabi kay Luna, hindi mo ako tinatrato ng patas. Sinubukan ni Luna na ipaliwanag ang talento ni Ma'am Uchi ay isang regalo, ngunit hindi nangangahulugang ikaw ay hindi gaanong mahalaga. Sinabi ni Yucheng, maaari kang makahanap ng ibang tao na mag-aalaga kay Ma'am Uchi. Kailangan kong mag-aral. Tanong ni Luna, nagseselos ka ba sa kanyang talento? Tugon ni Yucheng, bakit ako naiinggit sa kanya? Wala siyang alam bukod sa mataas na paglukso. Sinabi ni Luna, kung hindi mo nais na alagaan ang Ma'am Uchi, ayos lang, ngunit kailangan mong baguhin ang iyong mindset. Sinabi ni Yucheng, kung inilalagay mo ang aking pangalan sa listahan ng National University Games, mahusay akong gumanap. Walang sinabi si Luna at napagtanto ni Yucheng na hindi niya ito gagawin. Sa galit, sabi ni Yucheng, sinabi mo minsan na pinagkakatiwalaan mo ako, ngunit ngayon parang mga salita lamang ito. Sinasabi ito, umalis si Yucheng. Nakita ni Luna si Ma'am Uchi na nakaupo sa labas at nagtanong, ano ang ginagawa mo dito? Sabi ni Ma'am Uchi, iniwan ni Yucheng ang kanyang mail card sa akin at nang ibalik ko ito, nagalit siya. Sabi ni Luna, si Yucheng ay nasa masamang kalagayan, kaya huwag magalit sa kanya. Si Yucheng ay nagpupumiglas ng emosyonal at nagagalit ng magalit hanggang huli ng gabi. Ipinadala ni Luna ang schedule ng pagsasanay ni Yucheng kay Coach Yang Jin, ngunit pinalampas ni Yucheng ang pagsasanay sa pangkat kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan na lumilikha ng pag-igting dahil sa kanyang pagganap at pag-uugali. Hiniling si Yucheng na magsagawa ng sprinting para sa mga laro sa lungsod. Sa una, sabi niya, hindi ko ito gagawin. Ngunit matapos na makumbinsi siya ni Luna, sumang-ayon siya at nanalo ng 100 metro na lahi. Gayunpaman, sabi niya, hindi ako nakakaramdam ng tiwala na nakikipagkumpetensya laban kay Ma'am Uchi sa mataas na paglukso. Binisita ni Yucheng si Luna malapit sa kanyang dorm at kinumpirma, handa akong baguhin ang aking sport kung kinakailangan. Sinasabi sa kanya ni Luna, bumaba ang iyong mga marka at hindi ka magtatapos kung hindi mo balansehin ang pagsasanay at akademya. Si Yucheng ay nagiging emosyonal, humihingi ng tawad kay Luna at mga pangako, magsusumikap ako at mapapabuti sa aking sport. Ipinaliwanag ni Luna, nagalit ako dahil iniwan mo ang iyong pagsasanay at hindi ibinahagi ang iyong mga pakikibaka. Pinatawad niya ito at dinala siya sa kanyang dorm. Sa lugar ng pagsasanay, humihingi ng paumanhin at pangako si Yucheng, hindi ko na uulitin ang aking mga pagkakamali. Sinasabi sa kanya ni Luna, tumuon sa pisikal na pagsasanay at magpapasya kami tungkol sa iyong paglipat pagkatapos ng mga pagsusulit. Nagpasya si Yucheng na manatili sa kanyang dorm sa koponan sa panahon ng pahinga sa tag-init at nagsisimulang magtrabaho kasama si Luna upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Ipinakilala siya ni Luna sa Decathlon, isang programa ng multi-sport na atleta. Sineseryoso ni Yucheng ang kanyang pagsasanay sa Decathlon at sinusuportahan siya ni Luna sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga libro at papel. Inihatid ni Yucheng ang kanyang sarili ng pantay sa parehong pagsasanay at pag-aaral. Sinabi ni Yucheng kay Luna, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Pinasasaya nito si Luna. Isang araw, marahang hinahalikan ni Yucheng si Luna habang natutulog siya, ngunit nagising siya. Nakaramdam ng awkward, tumakas si Yucheng na iwan si Luna na nagulat ngunit tahimik. Malalim ang pag-iisip ni Luna habang pinag-uusapan ni Mosey ang ulat sa kalusugan ni Yucheng. Hindi siya nakikinig ni Luna at pinunit ang isang papel upang mabasa ito. Nakakakita ng papel, galit na sabi ni Luna, hindi ito ang aking ulat sa kalusugan. Ipinaliwanag ni Mosey, pinag-uusapan ko ang ulat ni Yucheng. Tumahimik si Luna, iniwan si Mosey tungkol sa kanyang pag-uugali. Sa panahon ng tanghalian, tinanong ni Mosey si Luna, bakit kakaiba ang pag-uugali mo?
Pinag-uusapan ni Luna ang tungkol sa isang insidente sa pagitan ng isang coach ng basketball at isang mag-aaral na nagsasabing nawawala ang damdamin sa paglipas ng panahon ngunit ang kanyang pag-uugali ay tila nalilito pa rin. Isang araw sa pagsasanay nahuli ni Coach Yang si Yu Cheng gamit ang kanyang telepono at sinira siya. Humingi ng tawad si Yu Cheng at sinabi ni Coach Yang sina Luna at Mosey ay nagdala ng tanghalian para sa iba pang mga mag-aaral. Maaari kang sumali sa kanila. Naririnig ito napakasaya ni Yu Cheng. Pumunta si Luna sa silid ni Yu Cheng upang salubungin siya ngunit nahahanap lamang sina Mochi at Mosey doon. Nabigo pumunta siya sa lugar ng pagsasanay upang hanapin siya. Doon nagkita sina Luna at Yu Cheng. Sinabi ni Yu Cheng kay Luna na ramdaman kong iniiwasan mo ako dahil sa isang maliit na insidente. Tugon ni Luna lamandi ka dahil maganda ka. Sabi ni Yu Cheng hindi ko ginagawa iyon. Sa wakas ay nais ni Yu Cheng na aminin gusto kita ngunit ginambala siya ni Luna na sinasabi mas matanda ako kaysa sa iyo at sa iyong coach. Hindi ko papansinin ang bagay na ito ngunit huwag ulitin ito. Sa gabi nakikipag-usap si Yu Cheng kay Mochi at nagtanong gusto mo ba si Luna. Sinabi ni Mochi si Luna ay isang mabuting tao ngunit hindi ko iniisip ang tungkol sa mga emosyon sa ganoong paraan. Kinabukasan ipinagbigay alam ni Mochi sina Yu Cheng Luna at Mosey. Mabilis na napunta si Yu Cheng upang salubungin si Luna at dinala siya upang makipag-usap. Sinasabi sa kanya ni Luna dapat kang tumuon sa iyong mga kompetisyon at lumayo sa mga abala. Pag-uudyok sa kanya sabi ni Luna maaari kang sumali sa pambansang koponan kung mananatili kang nakatuon. Ang mga mensahe ni Yu Cheng Luna nakasama si Chang Tian. Talakayin ni na Chang Tian at Yoxan ang kanilang mga plano sa pagretiro. Inihayag ni Yoxan nagretiro ako para kay Chang Tian dahil gusto ko siya. Ibinahagi ni Yu Cheng ang kanyang opinyon. Ang pag-ibig ay dapat nakasangkot sa pagsuporta sa mga pangarap ng bawat isa hindi ikompromiso ang mga ito. Tinawag ni Yu Cheng si Luna at sinabing magagalit ako kung hindi ka makakakita ng aking mga laro sa unibersidad. Ipinangako ni Luna nandyan ako. Si Mosey ay nakakakuha ng emosyonal at umiyak habang ang pag-iimpake ng mga gamit ni Coach Wan. Niyakap siya ni Luna. Sabi ni Mosey mas mahusay ka nang wala ako at umalis. Kinaumagahan si Luna ay tumatanggap ng mga selfies mula kay Yu Cheng na gumawa ng ngiti sa kanya. Sinasabi ni Luna sa kanyang sarili hindi ko dapat isipin ang tungkol kay Yu Cheng. Tumawag si Yu Cheng upang sabihin sa kanya tapos na ang aking mga laro at bumalik ako. Natuwa si Luna ngunit nagulat din. Sinabi niya paano ka makakabalik ng ganito. Sa susunod na kahulugan sinabi ni Yu Cheng kay Luna nagugutom ako dalhin ako sa isang lugar na masarap kumain. Dinadala ni Luna si Yu Cheng sa isang canteen shop. Binigyan ni Yu Cheng si Luna ng isang red along dinala niya para sa kanya. May hawak na camera sabi ni Yu Cheng ang red along ito ay lalo na para sa iyo. Sa panahon ng tugma bawat sandali ko. Dahil wala ka doon tiyak na nais mong makita kung paano ako gumanap sa tugma. Gusto ni Luna ang kasalukuyan ni Yu Cheng. Sa pagbabalik nila sinabi ni Yu Cheng kay Luna kung wala ka sa isang relasyon nais kong makipag-date sa iyo. Ngunit kung ikaw ay ayokong dumating sa pagitan mo at ng iba. Sabi ni Luna ano ang sinasabi mo? Tumugon si Yu Cheng hindi mo na kailangang sagutin ngayon. Maaari akong maghintay. Nais kong malaman mo na hindi lamang ito isang handgal na kilos. Sa oras na iyon wala akong mga nakamit kaya hindi ako makapangako sa iyo ng isang magandang kinabukasan. Ngunit ngayon ipinangako ko kung bibigyan mo ako ng oras ipagmalaki mo ako. Sinasabi ni Luna kay Yu Cheng itigil ang pagsasabi ng walang kaparirikan. Habang naglalakad palayo si Luna sabi ni Yu Cheng mangyaring maniwala ka sa akin. Seryoso ako. Pagkatapos ng pag-uwi sinimulan ni Luna ang panonood ng pag-record ni Yu Cheng. Habang nanonood si Luna ay lumilitaw na napakasaya. Si Luna pagkatapos makita ito sabi sa kanyang sarili kailangan kong bumalik sa aking katinoan. 20 taong gulang lamang siya at ako ay 28. Kinaumagahan si Yu Cheng ay dumating kay Luna. Ngayon tulad ng sasabihin ni Yu Cheng tungkol sa kanyang sarili kay Luna ngunit ginambala siya ni Luna na sinasabi kung sasabihin mo ulit ang parehong bagay ibawal ka sa pagsasanay sa loob ng 3 araw. Sinasabi ito umalis si Luna. Pagdating ni Luna sa pag-ikot ng pagsasanay kasama si Yu Cheng tanong ni Yu Cheng kapag sumali ako sa pambansang koponan yakapin mo ba ako habang umiiyak din. Hindi tumugon ito ni Luna. Binabati ni Yu Cheng si Ma'am Uchi at sinabi sa kanya ni Luna na tratuhin ang lahat.
Niyakap ni Ma'am Uchi sina Yucheng at Luna. Ang dalawang biro sa paligid at si Luna ay natigil sa pagitan nila. Ang tatlo ay pumupunta sa isang canteen restaurant para sa tanghalian kung saan dumating din si Sang Hongguan. Dahil kay Sang Hongyuan iminumungkahi ni Luna na pumunta sila sa ibang lugar ngunit sinabi ni Chang Tian na ito ang kanyang restaurant. Sang Hongguan at ang kanyang mga kaibigan na nakakahiya na si Yucheng. Galit sinimulan ni Chang Tian ang paghagupit kay Sang Hongguan at isang away ang sumisira at ang iba ay nakikipaglaban din sa mga kaibigan ni Sang Hongguan. Sinubukan ni Sang Hongguan na matumbok si Luna ng isang bote ngunit pinigilan siya ni Yucheng at nagiging mas agresibo. Sinubukan ni Luna na kalmado si Yucheng ngunit hindi siya tumitigil. Kapag tinawag ang pulisya umakyat si Sang Hongguan at ang kanyang mga kaibigan. Nang maglaon sinusuri ni Luna ang kanilang mga ulat ngunit wala sa kanila ang may malubhang pinsala. Kinuha ni Luna si Yucheng sa labas at pinagalitan siya. Sinabi niya ikaw ay isang atleta. Mula sa ulo ng universidad hanggang sa national team head lahat ay nakatingin sa iyo at nagsimula ka ng isang away sa isang maliit na bagay. Kung may nangyari sa iyo maaaring matapos ang iyong karera. Sabi ni Yucheng kaya dapat ba akong tumayo doon at napanood habang sila ay dumating at tinamaan ka? Kung ang aking karera ay sumusulong ng ganito mas mahusay na magtatapos ito ngayon. Tumugon si Luna hindi mo naiintindihan ang punto. Sabi ni Yucheng hindi mo ako naiintindihan. Kung naintindihan mo ako yayakapin mo ako sa halip na masira ako. Sinubukan ni Luna na ilagay ang kanyang kamay sa ulo ni Yucheng ngunit bumalik si Yucheng. Nang makita ito naramdaman ni Luna na nasaktan at naglalakad palayo. Si Mosey na nakatayo sa malapit ay nakasaksi sa kanilang argumento. Lumapit siya sa kanila at sinabi kung hindi mo nais na tapusin ang bagay na ito dito walang problema maaari nating tawagan ang pulisya. Kinakalkula ni Mosey ang bill ng ospital at ang gastos sa pagkukumpuni. May utang sila sa 32,000 yuan. Sinabi ng kaibigan ni Sang Hongguan wala kaming pera ngunit nag-aalok upang baguhin ang restaurant sa halip. Sinasabi ni Mosey sa batang lalaki sumama ka sa labas. Dinala ni Mosey si Yucheng at sinabing binibigyan kita ng isang pagkakataon. Bukas ay makikipag-away ka kasama si Yucheng sa isang 100 metro na lahi. Kung manalo ka babayaran ko ang buong halaga. Ngunit kung talo ka babayaran mo ang lahat. Ipinagmamalaki ng batang lalaki hindi mo alam kung gaano ako kagaling sa pagtakbo. Sinasabi ni Mosey kay Yucheng kung mawala ka sa karera ipapanukala ko kay Luna bukas ng gabi. Naririnig ito nagulat si Yucheng. Kinaumagahan dumating si Liga sa kompetisyon. Nakikita siya ni Luna siya ay mula sa aming universidad. Sinabi ni Mosey oo ngunit pinalayas siya dahil sa mga fights. Masayang komento ni Luna na tuklasan mo ang isang kayamanan. Hinayla ni Yucheng si Luna at sinabi kung manalo ako kailangan mong sumang-ayon sa aking kahilingan. Tanong ni Luna ano ang kahilingan? Sabi ni Yucheng una kailangan mong sabihin oo. Tanong ni Luna bakit mo ginagawa ang kahilingan na ito para sa isang maliit na lahi? Tumugon si Yucheng mabuti hindi ako lahi. Huminto si Luna kay Yucheng at sinabi anuman ang iyong kalagayan sang-ayon ako. Sabi ni Yucheng sige kung gayon mayroon kaming deal. Nagsisimula ang lahi at nanalo si Yucheng. Sabi ni Liga hindi ko tinatanggap ang resulta na ito dahil hindi ako nagpainit. Sinasabi ni Luna kay Yucheng kakailanganin mong lumakad muli. Kahit na sa pangalawang lahi nanalo si Yucheng. Nakikita ito masaya sina Luna at Mosey. Tumanggi si Liga na tanggapin ang resulta at pinapanatili ang karera ng Yucheng ngunit sa tuwing mananalo si Yucheng. Sinasabi ni Mosey kay Liga ngayon aminin ang iyong pagkatalo. Sinasabi ni Luna kay Yucheng na wala ang pusta. Naririnig ito naglalakad palayo si Yucheng. Sinasabi ng Luna messages Yucheng kailangan kitang makausap. Tumugon si Yucheng sige magkita tayo ng 3:00. Si Luna ang pagpili ng mga damit upang matugunan si Yucheng sabi sa kanyang sarili bakit ako nagbihis upang matugunan si Yucheng. Pagkatapos ay nagsusuot siya ng mga casual na damit at pupunta upang salubungin siya. Dinadala ni Yucheng si Luna sa baybayin. Sinabi ni Luna malapit nang magsimula ang pagsasanay sa saradong pintuan ng universidad. Nais mo bang lumahok? Tumugon si Yucheng oo ngunit napunta ka ba dito upang sabihin lamang ito? Sabi ni Luna dapat kang sumuko. Nagulat tanong ni Yucheng bakit mo ito sinasabi? Tumugon si Luna walang dahilan. Sabi ni Yucheng kung walang dahilan hindi ako susuko. Sabi ni Luna may boyfriend na ako. Tanong ni Yucheng sino? Tugon ni Luna Mosey.
Naririnig ito sinimulang kunin ni Yucheng ang kanyang telepono. Sabi ni Luna, ano ang ginagawa mo? Tugon ni Yucheng, tumatawag ako kay Mosey. Kinuha ni Luna ang telepono ngunit nakikita na hindi talaga siya tumatawag. Tanong ni Yucheng, ano ang mali sa akin? Sabi ni Luna, walang mali sa iyo ngunit hindi iyon ang isyo. Tanong ni Yucheng, kung gayon ano ang isyo? Sabi ni Luna, ikaw ay masyadong bata at ako ang iyong coach kaya hindi ka dapat maunawaan. Tanong ni Yucheng, hindi mo ba ako gusto? Tumugon si Luna, ginagawa ko ngunit hindi sa ganoong paraan. Tanong ni Yucheng, sa pagitan ng Mosey at ako sino ang gusto mo? Tugon ni Luna, Mosey. Sabi ni Yucheng, tingnan mo ako sa mga mata at sabihin iyon. Si Luna naririnig ito, naglalakad palayo. Habang sinusundan siya ni Yucheng, sumakay si Luna sa isang bus at sinabi sa driver mabilis na magmaneho. Ang bus ay nagsisimulang gumalaw ngunit si Yucheng ay tumatakbo pagkatapos nito. Kapag huminto ang bus sa isang paghinto, sumakay si Yucheng sa bus. Nagulat si Luna at sinabing, tumakbo ka rito. Tumugon si Yucheng, oo. Sinabi ni Luna, tumuon sa iyong pag-aaral at pagsasanay at itigil ang pagsunod sa akin. Sinubukan ni Yucheng na sabihin ang isang bagay ngunit nagagalit si Luna, gawin ang sinasabi ko sa iyo na gawin. Tumahimik si Yucheng. Nang maglaon, sabi ni Luna, hindi ako pupunta upang salubungin ang mga magulang ni Yucheng. Sinabi ni Jiwang, marami ka nang nagawa para kay Yucheng. Ito ang iyong responsibilidad. Nag-atubiling sumang-ayon si Luna. Dumating si Yucheng sa kanyang silid at sinabing, nais kong sumama sa iyo upang makilala ang aking mga magulang. Nagtatanong si Luna tungkol sa mga ideya ng regalo. Sabi ni Yucheng, mga homemade facial mask. Tumanggi si Luna ngunit sabi ni Yucheng, gagawin ko sila. Nag-atubiling sumang-ayon si Luna. Para sa tatay alak at para kay nanay kalaunan, si Luna ay kasama si Mosey pagdating ni Yucheng. Sinabi ni Mosey kay Luna, si Yucheng ay nakatayo sa likuran mo. Pagkatapos ay pumunta si Luna sa bahay ni Yucheng kung saan lumalaki ang kanilang bonding. Si Yucheng ay nagluluto ng pasta para sa kanya at ipinahayag nila ang kanilang damdamin. Si Luna, nauna ng maingat, ay kinikilala ang kanyang damdamin at nagpa siya na magsimula ng isang relasyon kay Yucheng. Nagtatakda si Luna ng ilang mga kondisyon para sa kanilang relasyon. Hindi namin sasabihin sa sino man tungkol dito, tututuon mo ang kanyang pagsasanay at kung ang relasyon ay nakakaapekto sa iyong pagsasanay, tatapusin ko ito. Bumalik ang mga magulang ni Yucheng at tinalakay ang hinaharap ng kanyang karera sa sports. Kinukumbinsi sila ni Luna na ang sports ay pagnanasa ni Yucheng at susuportahan ko siya. Sang-ayon ang mga magulang na hayaang ituloy ni Yucheng ang kanyang hinaharap sa palakasan. Kapag umalis si Luna sa isang bangka, bid ni Yucheng ang kanyang palm. Nang umuwi si Yucheng, tila seryoso ang kanyang mga magulang. Tanong ng kanyang ina, may gusto ka bang sabihin sa amin? Tumugon si Yucheng, alam kong nalaman mo at ayaw kong itago ang aking relasyon kay Luna. Sinabi ng kanyang ina, siya ang iyong coach at 8 taong mas matanda kaysa sa iyo. Tumugon si Yucheng, mayroon ding pagkakaiba sa edad sa pagitan mo at ng tatay. Tumanggi ang kanyang ina na aprubahan ang relasyon ngunit ang kanyang ama ay nananatiling medyo neutral. Sabi ni Yucheng, kung makagambala ka kay Luna, magagalit ako. Pumunta sina Luna at Mosey upang hanapin si Liga na tumakas. Kapag nahanap nila si Liga, galit si Mosey ngunit pinapakalma siya ni Luna. Samantala, nagtataka si Yucheng kung bakit hindi siya ginugulo ni Luna. Nang makita ni Luna ang kanyang 23 na hindi nakuha na tawag, tinawag siya pabalik. Sinabi ni Yucheng, kung hindi ka pa tumawag, hahanapin kita. Namimiss nila ang isa't isa at nag-uusap. Sa araw ng bagong taon, namimili si Luna kasama sina Mosey at Liga. Pinadalhan siya ni Yucheng ng larawan na nakangiti. Tinutokso ni Mosey si Luna ngunit pinipiga niya ito. Nang maglaon, nag-uusap sina Yucheng at Luna sa pamamagitan ng video call at ipahayag ang kanilang kaligayahan sa bawat isa. Matapos ang bakasyon, ipinagpatuloy ni Yucheng ang pagsasanay at nagsusulat ng isang emosyonal na liham kay Luna na nagbabahagi ng kanyang mga pangarap at damdamin. Naging emosyonal si Luna at sinabi sa kanya na tumuon sa kanyang pagsasanay. Sang-ayon si Yucheng ngunit sa kondisyon na si Luna ay hindi makagambala sa mga isyu ng sprint team. Tiniyak ni Yucheng kay Luna na kung siya ay nagagalit, maaari siyang lumapit sa kanya. Masama ang pakiramdam ni Luna para kay Mosey ngunit nananatiling malinaw tungkol sa kanyang damdamin para kay Yucheng. Tinanong ni Yucheng si Luna, karapat-dapat ba akong protektahan ka? Sinabi ni Luna na nagbibiro, hindi ko kailangan ng proteksyon.
Ngunit humanga siya sa kabigatan ni Yu Cheng. Ibinahagi ni Yu Cheng ang kanyang pangarap. Nais kong maging isang pambansa at pang-internasyonal na kampyon at ilaan ang aking mga medalya sa iyo. Sabi ni Luna, ikaw ay matured, nagpapasaya kay Yu Cheng. Tinanong ni Yu Cheng si Luna, ano ang gusto mo sa akin? Mahiyain na sinabi ni Luna, wala. Ngunit sinabi ni Yu Cheng, mahal ko ang iyong ponytail at magagandang mata. Ngumiti si Luna nang marinig ito. Sama-sama sina Liga at Yu Cheng. Pinuri ni Mosey si Yu Cheng na sinasabi siya ang pinakamahusay para kay Luna. Nagulat si Luna nang marinig ito. Ibinahagi ni Yu Cheng ang kanyang score na 7,100 puntos kay Luna at nagtanong, maaari ba kitang dalhin sa isang paglalakbay? Una nang tumanggi si Luna, ngunit sumasang-ayon pagkatapos makita ang kanyang 36 na oras na plano. Nasisiyahan sila sa mga aktibidad tulad ng paglalaro, pelikula, pagsakay sa beach at hapunan. Inihayag ni Yu Cheng, nalaman ko ang iyong mga kagustuhan sa pamamagitan ng iyong Weibo account. Si Luna humanga, hinalikan si Yu Cheng. Pagkatapos ng hapunan, sina Yu Cheng at Luna ay gumugol ng oras nang magkasama sa isang silid. Nakaramdam ng kasiyahan si Luna na makita ang detalyadong plano sa pakikipag-date ni Yu Cheng at ang kanilang mga pamumulaklak ng pag-iibigan. Kinaumagahan, nasisiyahan si Luna sa kape na ginawa ni Yu Cheng at lumalim ang kanilang bono. Isang mensahe mula kay Madam Zia ang nagpapaalam kay Mr. Wang tungkol sa pag-unlad ng relasyon nina Luna at Yu Cheng na nagagalit sa kanya. Tanong ni Jiwang Mosey tungkol sa kinaroroonan nina Luna at Yu Cheng. Nervyos, sabi ni Mosey, binigyan mo si Yu Cheng sa iyong sarili. Ngunit sabi ni Jiwang, sinabi sa akin ng ina ni Yu Cheng ang lahat. Sabi ni Mosey, hindi na ako magtatakip para kay Luna at tumakbo palayo. Binigyan ni Luna si Mosey ng isang regalo, ngunit sinabi sa kanya ni Mosey, alam ni Jiwang ang tungkol sa iyong relasyon. Nabigla si Luna, ngunit nagpa siya na hawakan ang sitwasyon. Nang maglaon, nakikipaglaban si Yu Cheng sa kanyang mataas na marka ng jump. Sinusuportahan siya ni Luna at ipinangako bibigyan kita ng pribadong pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay, mas maganda ang pakiramdam ni Yu Cheng. Sa panahon ng National Athlete Championship, sinabi ni Mosey kay Luna, ang iyong relasyon ay nabigo. Hindi siya pinansin ni Luna at pumunta sa kanyang silid kung saan naghihintay si Yu Cheng. Pinag-uusapan at nalutas nila ang kanilang mga isyo. Sa araw ng kompetisyon, ipinangako ni Yu Cheng si Luna, bibigyan ako ng isang pambihirang pagganap at hindi papayagan akong makagambala sa aming relasyon. Pinag-uusapan ni Yu Cheng ang tungkol sa pagsira, ngunit natatakot na mapalala nito ang kanyang kalooban. Sinabi niya, makikipagkumpetensya ako sa kabila ng kahihiyan. Ngunit nahahanap siya ni Luna ng tiwala at hindi kinakabahan. Kinaumagahan, sinubukan ni Yu Cheng na hawakan ang kamay ni Luna, ngunit pinilipot niya ang kanyang daliri. Si Yu Cheng ay nagbibiro ng pag-angkin, isang bug beat ako at umalis para sa pagsasanay habang patuloy na panunokso si Luna. Nang maglaon, natutugunan ni Yu Cheng ang mga pamantayan sa pambansang koponan na napasaya si Luna sa kanyang pagganap. Sa mataas na kaganapan ng jump, tinanggal ni Yu Cheng ang 2.20 metro sa kanyang unang pagtatangka na nakatagpo ng resulta ng base ng pambansang koponan. Si Luna ay nagiging emosyonal habang si Yu Cheng ay gumagawa ng isang hugis ng puso para sa kanya. Nang maglaon, nakikipag-usap si Yu Cheng sa kanyang coach na si Coach Yang na nagsasabing, hindi pa rin ako lubos na nasiyahan sa aking pagganap. Ang coach nagulat, nagtanong, iniisip mo ba na manalo ng kampyonato? Kinukumpirma ito ni Yu Cheng na nagpapasaya kay Coach Yang. Sinabi ni Yu Cheng sa kanyang coach na papalapit na ang kaarawan ng kanyang kasintahan na sorpresa si Coach Yang. Sinabi ni Yu Cheng na kung makakakuha siya ng isang pagkakataon, tiyak na ipakikilala niya ang kanyang kasintahan sa coach. Nakita ni Yu Cheng ang kanyang ina at si Luna na nakikipag-usap. Ang ina ni Yu Cheng ay nakatagpo kay Luna at hiniling sa kanya na wakasan ang relasyon, ngunit ipinahayag ni Luna ang kanyang damdamin na sinasabi na gusto niya si Yu Cheng at mananatiling tapat sa kanyang pangako. Naririnig ni Yu Cheng ang pag-uusap at tinanong ang kanyang ina kung bakit siya nagsalita kay Luna nang walang pahintulot. Sinasabi ni Luna kay Yu Cheng na mag-focus sa kompetisyon at masama ang pakiramdam kapag nilaktawan ni Yu Cheng ang kanyang laro upang lumapit sa kanya. Hinahamon siya ni Luna, kung hindi ka nakapuntos ng 7,400 puntos, hindi ko rin tinitingnan ang iyong mukha. Matapos ang kompetisyon, ang marka ni Yu Cheng ay 7,375 puntos na hindi may kakaila sa target, ngunit ang kanyang pagganap ay pangkalahatang kahanga-hanga. Hinihikayat siya ni Coach Yang na nagsasabing mas magagawa niya ang mas mahusay sa susunod na pagtatangka.
Pumunta si Yu Cheng kay Luna at kinukumpirma ang aming breakup ay isang biro lamang. Sinabi ni Luna, humanga ako sa iyong pagganap ngunit mahalagang sundin ang mga patakaran. Kinumpirma ni Yu Cheng, kinausap ako ng aking ina tungkol sa aming relasyon ngunit nakikita ko ang aking kinabukasan sa iyo. Kinukumbinsi ng tatay ni Yu Cheng ang kanyang ina kung seryoso si Yu Cheng, dapat nating suportahan ang kanyang desisyon. Nang maglaon, pumunta si Yu Cheng sa silid ni Luna at nagbabahagi sila ng isang emosyonal na sandali kung saan ipinangako ni Yu Cheng, mananalo ako ng isang gintong medalya sa susunod. Pagkatapos ay kumatok si Coach Yang sa pintuan ng silid ni Luna at kinuha si Yu Cheng upang matugunan ang pambansang coach ng koponan na humanga sa kanyang pagganap. Nakilala ni Yu Cheng ang pambansang coach ng koponan at nagtataka si Luna kung ano ang maaaring pag-usapan sa pulong na iyon. Nang maglaon, dumating si Yu Cheng sa silid ni Luna at nang walang sinasabi ay nagsisimulang halikan siya. Itinulak siya ni Luna upang pigilan siya at sinabing ito ay mabuting balita ngunit parang kinakabahan ka. Sinabi ni Yu Cheng, hindi ko alam ang sino man sa pambansang koponan at ang kanilang kapaligiran ay seryoso. Sinabihan lang ako ng isang coach ang maaaring samahan ako. Paliwanag ni Luna, sasama ka ni Coach Yang. Hindi na kailangan mong maging clingy. Sinabi pa rin ni Yu Cheng, kung sumali ako sa pambansang koponan ang dalawa sa amin ay mahihiwalay. Ipinaliwanag sa kanya ni Luna, sumali ka sa pambansang koponan na isang malaking pagkakataon para sa iyo. Sabi ni Yu Cheng, hindi ako parang sumali sa pambansang koponan dahil napakabuti din ng aking unibersidad. Ipinaliwanag ni Luna, nakipag-ugnay sa iyo ang pambansang coach ng koponan pagkatapos ng kompetisyon na nangangahulugang nakikita kanila bilang isang pambihirang atleta. Sinasabi pa rin ni Yu Cheng, nangangahulugan ito na magiging isang mahabang distansya na relasyon at hindi ko gusto iyon. Sinabi ni Yu Cheng kay Luna, nais kong magpakasal upang walang anumang pag-igting at gusto ko ang mga mature na kababaihan. Ipinaliwanag ni Luna, hindi ito ang oras upang mag-isip tungkol sa lahat ng ito. Dapat kang tumuon sa iyong karera at pagsasanay. Sinabi ni Yu Cheng, kung gumaganap ako ng maayos makikilahok ako sa kampyonato ng Asya. Nag-uudyok sa kanya si Luna na nagsasabi, magsanay ng mabuti dahil ang iyong tagumpay ay nagpapasaya din sa akin. Ipinaliwanag ni Luna kay Yu Cheng, ang edad sa pagitan ng 20 hanggang 27 ay ang golden age para sa isang atleta at sa panahong ito dapat mong unahin ang iyong karera. Sabi ni Yu Cheng, hindi ko ito pagsisisihan at walang mali sa pag-iisip tungkol sa pag-aasawa kasama ang isang relasyon. Si Luna na may mga biro at katatawanan ay pinapasaya siya. Nagpa siya si Yu Cheng na mananatili siya sa silid ni Luna. Nang lumabas si Luna sa shower, nahanap niya si Yu Cheng na natutulog at tahimik na nahiga sa tabi niya. Kinabukasan nakilala ni Luna si Jiwang. Sinabi ni Jiwang ngayon na si Yu Cheng ay pupunta sa pambansang koponan, hindi na ito ang aking isyu. Naging masaya si Luna nang marinig ito. Tumanggap si Luna ng isang tawag na nais ng isang reporter na makapanayam kay Yu Cheng. Hinihikayat siya ni Luna na nagsasabi, dapat mong ibigay ang pakikipanayam dahil magiging mabuti ito para sa iyong karera. Nararamdaman ni Yu Cheng na hindi sigurado na ang isang tao sa pambansang koponan ay maaaring habulin pagkatapos ni Luna. Sinabi niya, kung hindi tayo magpakasal hindi tayo makikipag-ugnay. Ipinaliwanag sa kanya ni Luna na dapat siyang tumuon sa kanyang karera sa palakasan. Kapag nagpunta si Yu Cheng para sa pakikipanayam, pinag-uusapan siya ng reporter na si Yao tungkol sa mga komersyal na kontrata at pagkakataon. Naguguluhan si Yu Cheng at sinisikap na maunawaan ang pag-uusap. Kapag sinabi niya kay Luna ang tungkol sa lahat, tumawa si Luna at tinutokso siya na nagbibiro. Nang pumunta sina Yu Cheng at Lege sa paliparan, dumating sina Luna at Mosey upang makita sila. Ipinangako ni Yu Cheng si Luna, tatawagan kita araw-araw. Sabi ni Luna, magiging abala ka. Tiwala na sinabi ni Yu Cheng, pamahalaan ko ang lahat. Si Yu Cheng at Lega ay nagsisimulang pagsasanay. Tumawag si Yu Cheng kay Luna at sinabing namimiss kita. Ipinaliwanag ni Luna, kailangan mong manatiling nakatuon dahil ang bawat atleta ay dumadaan sa yugtong ito. Nagulat si Yu Cheng sa pagdinig tungkol sa kanyang fan club at sinabi kay Luna, hindi ko alam ang anumang mga tagahanga at hindi ko nais na magustuhan ng mga tao dahil ang aking focus ay sa pagsasanay. Hiniling ng manager kay Yu Cheng na gumawa ng isang komersyal na shoot upang maisulong ang sports. Sa una tumanggi si Yu Cheng ngunit pagkatapos ipaliwanag ng manager, sumang-ayon siya. Matapos ang shoot, bumalik siya sa hotel na pagod at tinanggihan ang isang paanyaya sa hapunan. Sa lobby ng hotel nakilala siya ni Luna na sorpresa si Yu Cheng.
Excited na sinabi niya na miss kita ng sobra. Sabi ni Luna 2 oras lang kami. Kaya pareho silang pumunta sa isang tindahan ng alahas kung saan binili ni Yucheng ang kanyang mga hikaw at inilalagay ito para sa kanya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang restaurant kung saan nasa sabik si Yucheng na nanunood ng isang mataas na kompetisyon sa pagtalon na bahagyang nakakapagod kay Luna. Sina Luna at Yucheng ay may emosyonal na pag-uusap kung saan binabalaan ni Luna si Yucheng kung hindi ka umalis ngayon susuriin ng manager ang silid at mahuli ka. Gumagawa si Yucheng ng mga plano para sa agahan sa susunod na araw ngunit sinabi sa kanya ni Luna mayroon akong isang 6 AM. Habang nakikita siya tanong ni Yucheng bumalik ka ba dahil nag-aalala ka sa akin? Sagot ni Luna oo. Niyakap nila ang isa't isa at ang reporter na si Yao ay lihim na kumukuha ng kanilang larawan. Sa press conference tinanong ni Yao si Yucheng apektado ba ang pagsasanay dahil sa mga patalastas. Dahil dito tumugon ang coach ang bawat oras ng pagsasanay ng atleta ay naayos. Pagkatapos ay dinala ni Yao ang katanyagan ni Yucheng at ang mga alingawngaw ng kanyang relasyon kay Coach Luna. Galit na nakikinig si Yucheng sa mga komento ni Yao hinayla ang kanyang kamay at umalis na naging sanhi ng pagbagsak ni Yao. Nang maglaon kumalat ang balita sa media na si Yucheng ay nakikipag-date sa kanyang coach na si Luna. Ito ay humahantong sa mga negatibong komento sa publiko sa mga taong nagsasabing si Yucheng ay maling paggamit ng kanyang mga mapagkukunan. Nagagalit si Luna tungkol sa sitwasyon at tinalakay kay G. Meng kung paano hahawak ito ng pambansang koponan. Ipinagbigay alam ng coach kay Yucheng aalis ang koponan para sa kompetisyon sa loob ng 2 araw at kailangan mong manatili dito habang makikipag-usap sa iyo ang mga ulo. Pagkatapos nito kung nais mo maaari kang magpahinga. Nang maglaon sina Yucheng at Luna ay nasa beach nang tumawag at nagmumungkahi ang ina ni Yucheng mag-ayos ng isang press conference upang malinis ang iyong pangalan. Si Yucheng na bigo ay nagtatapos sa tawag. Sinasabi ni Luna kay Yucheng dapat kang pumunta sa ibang bansa para sa pagsasanay at pagtuon sa mataas na pagtalon na kung saan ang iyong pagnanasa. Naririnig ito nagiging emosyonal si Yucheng at sinabi ikakasal mo ba ako? Tumanggap si Luna. Pumunta ang dalawa sa bahay ni Yucheng kung saan maligayang tinatanggap sila ng kanyang ina at niyakap sila na sinasabi palagi kitang susuportahan. Sa gabi dinala ni Yucheng si Luna sa silid ng panauhin at nagdala sa kanya ng unan at kumot mula sa kanyang sariling silid upang maging komportable siya. Sa umaga sorpresa ni Yucheng si Luna na may maliit na kwintas na perlas na natagpuan niya sa beach. Inilalagay ni Yucheng ang kwintas na nahanap niya sa beach sa Luna at sinabing ikakasal mo ba ako? Sinasabi ni Luna ito ay isang sapilitang pag-aasawa ngunit sumang-ayon siya. Tanong ni Yucheng maaari ba akong magkaroon ng iyong mga hikaw? At plano na panatilihin ang isa sa lihim na bulsa ng kanyang shorts bilang kanyang maswerteng kagandahan. Dumating ang isang email na nag-aanyaya kay Yucheng para sa pagsasanay sa ibang bansa. Nakaramdam ng kinakabahan si Yucheng tungkol sa pagkikita ng tatay ni Luna. Sinasabi sa kanya ni Luna gusto ng aking ama ang mga demanda kaya't naghahanda ng naaayon si Yucheng. Tinutulungan siya ni Luna na mag-pack at biro dapat kang mag-concentrate sa paghahanda para sa pagsasanay. Si Yucheng ay nagluluto ng pinggan at nagluluto ng cake para kay Luna na ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan ng maaga dahil hindi siya makakasama sa susunod na taon. Ang mga biro ni Luna ang isang pagdiriwang ay hindi sapat na nagpapakita ng kanilang pag-ibig at pag-unawa. Ngayon ay nakumpirma na si Yucheng ay pupunta sa ibang bansa at naramdaman niya ang emosyonal ngunit nasasabik tungkol sa bagong paglalakbay kasama si Luna. Sinabi ni Yucheng kay Luna makikilahok ako sa mga kompetisyon at kumakatawan sa aking bansa. Ibinahagi ni Luna ang nais ko ay palaging nais kong makasama. Nangako si Yucheng magiging isang tao ako na maaari mong ipagmalaki at umasa. Pumunta si Yucheng sa bahay ng ama ni Luna kung saan tinitingnan niya ang mga larawan ng pagkabata ni Luna. Ang tatay ni Luna ay nagsasanay kay Yucheng na may mahigpit na mga patakaran pagbabawal hindi mo mababanggit ang pangalan ni Luna sa aking harapan. Si Yucheng ay nahaharap sa ilang mga nakakahiyang sandali tulad ng kanyang pantalon na bumagsak ngunit pinangangasiwaan ang lahat ng kalmado. Pinupuri ng ina ni Luna mayroon kang gayong positibo ngunit hindi pa rin siya tinatanggap ng tatay ni Luna. Ibinahagi ni Yucheng ang kanyang mga pakikibaka at kahihiyan kay Luna. Sabi ni Luna ang aking ama ay nagmamalasakit lamang sa mga resulta. Ipinangako ni Yucheng gagawin ko ang aking makakaya. Hinihikayat siya ni Luna at talakayin ng dalawa ang kanilang malakas na mga plano sa bono at hinaharap.
Sinimulan ni Yu Cheng ang pagsasanay ngunit dahil sa pagkakaiba sa oras nagpupumilit siyang makipag-usap kay Luna. Sa panahon ng agahan napansin ni Yu Cheng ang isang larawan ni Luna kasama ang kanyang bagong mag-aaral. Tanong ni Yu Cheng sino ito. Ipinaliwanag ni Luna ito ang aking bagong mag-aaral. Hindi napagtanto ni Yu Cheng na ang tatay ni Luna ay naruroon din sa mesa. Galit na sinabi ng tatay ni Luna kay Yu Cheng tapusin ang iyong agahan. Mabilis na kumakain at umalis si Yu Cheng. Nagalit si Luna sa kanyang ama at mga mensahe sa kanyang ina hiniling sa kanya na bigyan si Yu Cheng ng kanyang telepono. Ibinibigay ng ina ni Luna ang telepono kay Yu Cheng at sabi ni Luna kailangan mong tumuon sa iyong pagsasanay. Naiintindihan at sinabi ni Yu Cheng ibibigay ko ang aking pinakamahusay na pagsisikap mula ngayon. Pagkalipas ng 3 buwan matagumpay na tinanggal ni Yu Cheng ang isang 2.25 metro bar sa panahon ng pagsasanay. Naging masaya ang tatay ni Luna at sinabi narito ang iyong telepono. Pinasalamatan siya ni Yu Cheng pagkatapos ay sinabi niya kay Luna marami akong nahaharap na pakikibaka sa aking buhay ngunit nalaman ko ang tungkol sa aking mga pagkukulang at pinakapinagkakatiwalaan ko. Gusto kitang pakasalan. Naging emosyonal si Luna at sinabing oo pakakasalan kita. Lahat ay binabati sila sa kanilang kasal at ang drama ay nagtatapos sa isang masayang tala.